Nandito ako sa Zamboanga City at ako at yung buong Office of the Vice President ay nakikiramay doon sa pamilya na namatayan at nagpaabot ng simpatya doon sa mga estudyante na nasugatan at na-trauma dahil sa nangyari. At nandito din kami para magtanong sa iba't ibang paaralan paano makatulong ang Office of the Vice President sa pagiging handa nila sa mga iba't ibang posibleng mangyari sa loob ng kanilang eskwelahan, whether it's a natural or man-made disaster. Dahil yung Office of the Vice President, meron kami Disaster Operations Center. At yung mga ganyan na mga pangyayari tulad ng pamamaril ay kinukonsidera namin isang trahedya, isang kalamidad, isang disaster. Madami tayong dapat gawin. Unang-una, meron tayo dapat psychosocial wellness program sa loob ng ating mga paaralan. Iba pa yung anti-bullying program sa loob din ng ating paaralan. At dapat meron tayong pagmumonitor sa ating mga estudyante at hindi lang sa kanila, kasama na yung mga school personnel. Kasi posibleng sa kanila din magagaling yung ating mga active shooters. So lahat ng buong community sa loob ng paaralan, dapat meron tayong pag-monitor. Kailangan ba nila ng tulong, kailangan nila ng therapy, kailangan nila ng counseling. So dapat nakakatch yun ng ating mga school authorities. Would you support banning minors in using social media? Ang pagbaban kasi dapat nandito sa side ng provider no? So kung gagawa tayo ng batas, dapat ipagbawal natin doon sa mga platforms na mag-register yung mga minors doon sa kanila. Dahil hindi natin magawa na ipagbawal yun pa isa-isa sa lahat ng kabataan natin. You have to remember, we have about 25 to 29 million students in schools. So dapat kung pag-usapan natin o ipasa natin ang batas na ipagbawal ang minors sa social media, doon ang regulation ng government ay doon sa platform. Sabihin na natin, example lang, pinag-uusapan natin ng Facebook, dapat yung Facebook mismo, hindi nila pinapapasok yung mga nandito ako sa Zamboanga City.